Sa kabila ng ilang pagtutol, nilinaw ng Department of Education na tuloy ang pagpapatupad ng K-12 program. Ayon sa DepEd, malaki ang maitutulong na programa para maresolba ang problema ng unemployment sa bansa. Ang ulat mula kay Ara Perez. Siniguro ng Department of Education na tuloy ang ng programang K-12 sa kabila ng mga nais pumigil dito. Ayon kay DepEd Undersecretary Alberto Muyot, sa 2018 na magsisipagtapos ang unang batch ng K-12 graduates. Bukod sa tuloy-tuloy na implementasyon nito, may mga aspeto pang hahasain sa K-12, gaya ng kamalayan ng mga kabataan sa kultura at sining. We have actually been implementing K-12 since 4 years ago. Nagsimula na po tayo sa pagbabago ng curriculum. Ngayon po, tayo ay nagko-construct ng mga classrooms at nag-hire to additional teachers. And our preparation on track. The cultural aspect is one of the key components. We have integrated in our programs not only the use of mother tongue, but we have also encouraged indigenous people's education. Moreover, we have ensured that our curriculum is culturally appropriate and respects yung cultural diversity. Hindi rin daw suliranin ang sinasabing displacement ng mga guro dahil mas malaking sahod ang naghihintay sa kanila. We can assure that those who will be displaced in the general education program of higher education can find a place in DepEd. In fact, our proposal is that those who will come from the higher education institutions will get a higher salary. Una nang pinatotohanan ni Education Secretary Armin Luistro na magdudulot ng hindi bababa sa 1 milyong karagdagang workforce taon-taon ang programa na may malaking epekto sa ekonomiya. Magiging daan din ito sa pagpuksa sa bilang ng unemployment sa Pilipinas. Kaya naman patuloy ang hiling ng ahensya ng suporta mula sa publiko habang patungo ang programa sa huli. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.